Diyan na. Yes, Sir Aljo. Magandang Opo. umaga po. Opo. May mga enough ba tayong traffic signs sa kalsada, sir? Yes, sir. Actually, we're continuously coordinating with the DPWH. Nagkakaroon lang ho kami ng problema dun sa mga pavement and lane markings kapag nagkakaroon po sila ng asphalt overlay. Pero pagdating po sa mga directional signages, traffic signages, wala naman pong problema at medyo standard at universal standard ang mga signages ng MMDA. Halimbawa ho, kakaayos lang ng kalsada, nilagyan ng bagong asfalto, papaano po ang mga motorista dito, saan sila papasok? Wala mga linya yan, mga markings yung kalsada. Yes po, nilinaw ho natin yan, we will be fair at hindi tayo mag-i-implement at mag-i-enforce ng NCAP at even physical apprehension kapag dun sa mga lugar na may kakulangan pa kami at may ongoing works. At kasi po kapag nag-asphalt overlay, it would take 2 weeks or 1 week para maglagay na ng pintura kasi hindi naman ho yan pwede kagad pinturahan. So those issues, ilan lang naman ho yan. Hindi naman po buong Metro Manila may asphalt overlay ang DPWH. May mga ilang areas lamang and we are aware of that and we're not enforcing NCAP or physical apprehension on those areas. Mm-hmm. How about yung mga iba pa mga traffic signs? Dapat world standard, ika nga. Yes po. Ilalagay natin, Attorney Vic. Para ever since naman po, ang signages ng MMDA, makikita nyo naman malalaki, universal standard. Mm-hmm. And we have our own fabrication. May sarili ho kaming division na gumagawa at in-house po ang paggawa ng mga traffic signages namin. That's why it's a universal standard. Nakikita ho ba sa gabi yan? Yes po, nakita naman po yan. Okay. Yung problema kasing inaalala ng ilan, lalo na ng mga senador, yung problema sa pagpapatupad ng NCAP dapat patas at transparent. Kasi may mga, ang iniiwasan dito, yung delay sa pag-deliver ng mga notices of violations. Opo, ano pong tugon nyo dyan? We do understand that. Tandaan po natin, Sir Aljo, ang MMDA nagpatupad ng NCAP 2016 pa. Mm-hmm. And nung nag-file po ang transport group ng reklamo or nag-file sa Supreme Court, ang MMDA hindi ho kasama. Marami yung tumawag sa amin na transport group na bakit kami na isama sa TRO. Mm-hmm. That's why kung titingnan nyo, ang MMDA independent to, wala ko kaming third party. At yung NCAP po namin simula 2016, maayos ang sistema because kahit ngayon may AI capabilities kami, may mga layers po kami na nagpo-proseso at nagva-validate. Hindi ho basta pitik lang ng pitik. May manual validation. Tinitingnan yung buong entire scene kung bakit nag-violate. Tsaka lamang po isasubmit dun sa nag-review pa na isa for approval. So we are fair in dealing with that at alam po ng transport groups na since 2016 ganun ang sistema namin. That's why we're not included sa original na nireklamo nung 2022. Opo. Paano po nila ma-check, sir, talaga na sila po ay lumabag sa batas traffic? May screenshot ba yan? Opo, o doon sa notice? Ang notice of violation po may screenshot. Okay. At kung may reklamo sila, they can file online protest and they can even request ng clip, ng mga 10 to 15 seconds na video clip kung paano sila nag-violate. They just need to send their email ad kasi medyo ano po ang data niyan. Saka namin papadala sa kanila and since 2016, lahat po nang naghumingi sa amin ng clip up kapag nakita nila yung kanilang clip ng violation, hindi na tumutuloy ng contest kasi alam nila patas at dumediretso na lamang sila sa accounting namin para isettle. Maganda ba kaganda yung sistema namin. Maganda ba yung mga traffic cameras natin at CCTV to identify violators? Systematic and efficient ito? Opo. Kahapon po nakita ng members ng media natin, siguro iba't ibang stations ang pumunta doon at nakita nila kung gaano po kaganda ang aming world-class command center na napakabago at napakaganda at may pagyayabang natin sa buong mundo. Opo. Yung proseso nito automated na. So yung mga violations, recorded notices, automatically dating isinisend. Tama ho ba? Parang ini-streamline na natin yung proseso. At nire-reduce yung administrative burden. Paano po magbabayad ng mga violations? Pwede ho ba i-wallet?
meron na rin ho tayo, 2022 pa, inayos na natin yan sa single ticketing system. Marami na ho tayong online digital partners. Ever since po ang MMDA, marami ng partners tulad ng Bayad Centers, Land Bank, GCash, Paymaya. Naka-enroll na ho yan. And online po, real-time yan. Kapag na-settle sila, outright po nalilift ang kanilang huli. Ako, saan ho ninyo ipinapadala yung mga notices? Email? Paano po? Number? Bahay? Address ng motorista? Ang notice of violation po, since naka-interconnect kami sa LTO, kung ano po ang datos na nasa database ng LTO ng data ng registered owner na nag-a-appear sa LTO at kung anong nakalagay na address, dun po namin pinapadala ang summon na ang nagpapadala niyan, ginagamit namin ng field post para official po. Field yung post. correspondent. Maganda sana kung electronic na rin yan, no? Next time siguro. Sir Opo, paano po ito? Electronic na lang? Cellphone na lang? We had a meeting yesterday with the telcos and also kay ASIC Vigor Mendoza ng LTO. Kahapon po pinag-usapan namin yan. And moving forward, yung pong sinasabi nyo, mangyayari na po yan soon. Ade, tama ho kasi bago ngayon, yung bago may biometrics na eh. Oo, sa mga sasakyan bago, pag kumuha ka, pag kukuha ka ng plaka and rehistro, i-apply mo siya online eh. May portal ng LTO, so nandun na lahat. Ang detalye na pagkatao ng motorista. Opo. Even email ad and cellphone number. Na, oo. Meron na rin tayong registration number, di ba? Matagal na natin nailunsad yan. Yes. And mas mapapadali po kasi sa ibang bansa, kapag nag-violate ka, within 1 hour, may marireceive kang text or email that you violated a particular traffic violation. Tama. Papunta na rin ho tayo dyan and we're doing that and nakikipag-coordinate kami and actually kahapon lang yung meeting namin sa mga telcos at kay ASIC Vigor Mendoza ng LTO. Kasi yun po ang tinatahak nating sistema. Maganda ho yun ha. Yung mga bago ngayon, ha? Mga bago, hindi mo makukuha ang plaka mo tsaka yung ORCR, bagong sasakyan ito ha. Kung hindi ka mag-fill out doon sa may app ang LTO eh. Nandun lahat, detalye mo ng individual, ng vehicle owner. Ngayon, pag ibinenta na ho, yung mga lumang kotse, lumang sasakyan, na hindi pa nakapag-adapt ng ganitong bagong sistema, ano pong gagawin natin? Actually po, as per LTO Chief ASIC Vigor Mendoza, na-mention niya po kapon sa meeting namin na within 1 week may lalabas silang polisiya regarding that, particularly dun sa mga second-hand vehicles na nagbebenta. Okay, sige, sa panig po yan ng LTO. Nabawasan ho ba ngayon o dumami? Pangilang araw na ba yung NCAP natin enforcement ng mga traffic violator sa Metro Manila? Kahapon po, ang naitala namin, the whole day is 1,112 as compared nung May 19 na wala pang NCAP, ang naitala ho namin is 3,900 plus. So, nagbawas po ng 2,800 yung violator sa NCAP. Okay. Alright. Maganda ho yan. Yung disadvantages naman ho, gusto ko lang itanong ito, yung maiwasan sana yung mga potential for error sa pag-identify ng mga violators, vehicle ownership records, at hindi pa na-update dyan sa LTO. Yes, Sir Aljo. Meron naman, inayos na natin yung contest mechanism. They could file online. They don't need to go to MMDA. Mag-visit lang sila sa aming website at i-click yung link. Nandun po yung form and they could fill out the form and doon na ho through online traffic adjudication contest. Mas mapapadali din po yung may mga reklamo para makita talaga nila yung totoong nangyari. Okay. Sige, pero meron pa rin tayong i-deploy po mga law enforcers? Yes po, mga traffic enforcers sa kalsada? Yes po. Hindi po ibig sabihin na may NCAP na, wala nang maninikit physical apprehension ng mga traffic enforcer. Patuloy pa rin silang magsisita at maninikit ng physical apprehension. Nagtatanong ang taong bayan, mga netizen, bakit exempted daw ang mga hybrid at mga electric vehicle dyan sa EDSA? Yan po ay base sa batas sa EVIDA law. So, kailangan nating respetuhin at igalang yan. Yung ano po, yung mga tawag doon, yung mga tuktok ba yan sa Maynila? Covered ba sila ng NCAP?
lahat naman po covered basta within our jurisdiction doon sa binanggit naming mga kalsada at pag nag-violate sila, definitely po they will be included sa traffic citation. Wala naman pong pinipili ang NCAP as long as you're within the roads na under ng jurisdiction ng MMDA. Nabanggit naman natin yan, pinost natin yan. Ilang beses na natin pinakalat ang mga circumferential and radial roads sa buong Metro Manila na under jurisdiction ng MMDA. Lahat po dyan sakop. Opo, kumusta naman ang paglilinis natin na sa mga obstruction sa kalsada? Opo, ngayon, lalo na sa mga mabuhay lanes. Patuloy pa rin po, daily po ang pag-operate natin. 2 team ang nag-ooperate natin dyan. Tuloy-tuloy po yung paglilinis natin ng mga illegal vehicles, illegally parked vehicles. At pati na rin po yung mga pasaway na illegal vendors na wala ring permit at nagtitinda sa mga bangketa at kalsada na sinasakop nila. Dire-diretso tayong nagkiklear niyan everyday. Pwede ho bang magbayad ng fine or penalty? Halimbawa, na-check doon sa LTO na may mga violations ka, nahulihan ka, na nahagip ka ng camera at hindi ka napupunta ng MMDA? Magbabayad ka lamang po kasi ang may ticket, ang may citation ticket ho dyan, malalaman mo lang kung nakareceive ka ng notice of violation, sa MMD ka o magbabayad kasi MMD ng police. Kasi problema ho dyan, attorney, halimbawa nandun ka na sa LTO, magre-renew ka ng new lisensya o kaya magre-renew ka ng rehistro, pagkatapos yan, may ano doon, may abiso, may babayarin ka may babayar ka sa MMDA. Dapat kasi meron one-stop shop na lang ba? Sir Aljo, kaya nga sinasabi namin you can pay anytime. May mga online portals, Paymaya, GCash. Kapag nagbayad ka naman doon, hindi mo na kailangan pumunta pa ng MMDA. Tama, opo. Matagal na nating ini-implement yan. Okay. Just to make it convenient for those people. Okay. Mensahe na lang, Attorney Vic, sa ating pong mga motorista dito sa Metro Manila. Well, nakita naman po natin yung improvement. Yung makita natin, nag-trending ho kahapon sa Commonwealth. Yung mga motor, nasa motorcycle lane na, wala nang nagsisigsag-sigsag at sumisingit. So, ibig sabihin po, ang mga Pilipino, kapag may bantay, nagkakaroon ng disiplina, and it also promotes road safety. Just imagine yung binawas na violators as compared last week na 3,900. Ngayong kahapon na itala lang is 1,200. Napakalaking bagay po yan. Kasi yung 2,800 na nabawas na violators, it could lead to some accidents and road crash incidents na magpapabagal din ang daloy ng trapiko. So sana po suportahan natin ito. At lalong-lalo na yung mga maayos magmaneho at disiplinado, kayo po ang makikinabang nito at sana tuloy-tuloy na yung disiplina sa kalsada. Maraming salamat and good morning, Attorney Vic Nunez, Director for Traffic Enforcement ng MMDA. Maraming salamat po. Thank you. Good morning! Si Aljo